Hi everyone, I'm Erickson M. Gabwat, and today ipapakita ko naman kung paano gumawa ng program na nagka-calculate ng employee salary kasama ang overtime at tax. So, dito hinihingi natin kay user yung name, basic salary, and overtime hours. So, gumamit tayo ng input, float, int. Ito kasi string siya, so hindi natin siya i-convert sa float or int. Dito naman sa basic salary, kaya siya naka-float kasi para pwedeng may decimals. And dito naman sa overtime, kung ilang oras, since oras ng hindi naman siya pwedeng decimal, kaya int para whole number. Dito naman sa overtime is equal to overtime hours times 150. Yung bawat overtime hours ay merong 150, so i-multiply lang natin yung number of overtime hours para makuha natin yung overtime pay. Dito naman sa gross salary is equal to basic salary plus overtime pay. Yung basic salary plus overtime pay, ito yung total na bago bawasin yung tax, or ito yung total ng sahod niya bago bawasan ng tax. Dito naman sa net salary is equal to gross salary minus tax. Dito pala muna sa line 7. Sa tax is equal to gross salary times 0.12. So, dito nagko-compute tayo ng tax na 12% galing dito sa gross salary. So, para makuha natin siya, gross salary times 0.12, i-convert natin siya. So, dito naman sa net salary, gross salary minus tax, ito yung actual amount na matatanggap ng employee. So, dito naman, pinapakita natin yung user salary breakdown. So, gamit tayo ng F string saka .2f para maging maayos yung format ng pera or yung output niya. So, dito i-call out natin si gross salary, si tax, and si net salary. So, try natin siyang i-run. So, kunyari, Erickson Gabwat basic salary. So, kunyari yung sahod natin is 500. Nag-overtime tayo ng 5. So, ayan, kinapit niya yung total gross salary. Tas, ito yung tax na nabawas sa atin. Then, ito yung net salary natin. Ito yung sasahurin natin. So, ayun lang. Ilang lines lang ulit siya para may working salary calculator ka nang magagawa. Thank you. Sana may naintindihan. Thank you po.